Magandang araw po sa ating lahat at welcome pong muli sa aking YouTube channel. Bago ang lahat ay nais ko munang kumustahin ang lahat ng aking mga taga-subaybay at mga manunood. Kumusta po? Sana ay nasa maayos na kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan saan mang panig ng mundo. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-subscribe. Maraming salamat po. Interesting po ang episode natin ngayon, dahil pag-uusapan natin kung magkano ang magiging gastos o initial na kapital sa pag-uumpisa na mag-alaga ng inahing baboy. Para po sa mga baguhan at sa mga nagbabalak na pasukin ang pag-aalaga ng inahin para magkaroon ng simpleng ideas patungkol dito, panoorin lang po ang video dahil may mga computations tayo kung kikita ba o hindi. Ang akala po kasi ng karamihan kapag nakapagbenta na tayo ay malaki agad ang naging kita. Pero ang hindi nila alam ay may puhunan din tayo. Hirap at mga challenges sa pag-aalaga, dito natin malalaman kung maganda ba ang ganitong negosyo kahit sa backyard operations lang. Ang topic natin ay limited lang po sa pagkakaroon ng isang piglet, aalagaan hanggang sa mag-mature at manganak. Hindi na po nakapaloob dito ang gastos sa pabahay dahil magdedepende rin po sa disenyo at materyales na gagawing kulungan ninyo. Ang lahat na estimated cost sa pagpapalaki ay sa pagkain, pagbili ng piglet at iba pang mga gastusin. Again, ito ay pang backyard na pamamaraan lamang. Bilang panimula ay ibabahagi ko po sa inyo ang ginawa kong computation kung saan makikita natin ang lahat na gastos sa pagpapalaki, kung magkano ang posibleng kikitain sa unang panganganak at sa mga susunod pa na mga panganganak ng inahin. Isa-isahin natin mamaya kung paano nakuha ang ganitong computation para mas maintindihan ang mga presyo na gagamiting pakain po pala ay mga pure commercial feeds. Maaaring magkaiba ang presyo sa inyo depende sa brand at lokasyon. Ipapakita ko muna ang mga klase ng pakain ayon sa edad ng baboy at ang mga presyo bawat sako o per kilo sa aming lugar. Gagamitin natin ang mga price na ito mamaya. Ang susunod na table ay ang kabuuhang gastos sa pagpapalaki ng piglet mula 31 days old hanggang umabot sa mahigit isang taon na pagpapalaki o sa unang panganganak. Sa first parity po ay aabutin po ng mahigit isang taon bago manganak, kasama na po dito ang growing stage na aabot ng 7 hanggang 8 buwan, mahigit 4 na buwan naman ang pagbubuntis hanggang mahiwalay ang piglets. Kailangan po na maging handa tayo dahil maraming challenges along the way. Majority po ng gastos natin ay napupunta sa pagkain, halos 70 to 80% ang contribution nito sa expenses. Makikita po natin dito ang edad ng baboy, kung ilang araw o buwan ang pagpapakain ng feeds na angkop sa kanilang edad, ang average o dami ng pagkain araw-araw at ang katumbas na presyo. Idagdag ang ibang expenses sa pagbili ng biik at iba pang mga gastusin tulad ng sa pag-artificial insemination, gamot at iba pang mga bayarin. Paano naman nakuha ang cost o presyo? Kung maaalala sa unang table ay may presyo po ang bawat feeds na naaayon sa edad ng baboy. Ang number of feeding ay multiply sa average daily intake at multiply uli sa price ng feeds ay dito natin makukuha ang cost. Para mas maintindihan, ito po ang sample computation. Gawin lamang po ito ayon sa edad, klase ng feeds at presyo.
Ngayon ay nalaman na natin kung paano nakuha ang costing, hahatiin na naman natin sa dalawang kategory ang pagpapalaki. Ang una ay ang growing stage kung saan ay hinahanda ang alaga para sa maturity age, at ang pangalawa ay ang gestation farrowing stage kung saan nagmature, nagbuntis at nanganak na ang inahin. Kailangan natin ito para sa computation naman sa mga susunod na mga panganganak. Nakuha na po natin ang estimated cost o initial capital sa pag-aalaga ng isang inahin sa kanyang first parity, included na po ang cost ng piglet at other expenses. Kung sa unang panganganak po ay nagkaroon ng 10 piglets at nagkakahalaga ang bawat isa ng 3,500, ito po ang posibleng kikitain natin. Kung titingnan natin ay minimal lang ang lumabas na income dahil nasa 259 pesos lang ito, mukhang break-even lang tayo o naibalik lang ang gastos sa unang taon. Pero ngayon ay meron na tayong isang inahin na ready to breed, ito na po ang pinaka-income natin. Kung ibenta ang inahin ay income na rin ito, pero bakit ibebenta kung ang purpose ay paanakin pa? Di po ba? Pinapakita ko lang sa inyo ang mga realidad sa unang taon ng pag-aalaga, panuurin hanggang matapos dahil magiging exciting ito. Huwag agad mawalan ng pag-asa kahit maliit lang ang income sa unang taon pa lang, ang isipin natin ay na-recover na ang mga gastos sa pagpapalaki at mayroon na tayong isang inahin na mature at ready to breed. Hindi na po mahigit isang taon ang paghihintay, nasa 4 na buwan na lamang at 2 beses sa isang taon kung siya ay manganak. Ito na po ang purpose natin ng piglet production. May mga pagkakataon din po na marami pa sa 10 ang inaanak niya at dagdag ito sa kita natin. Kung maaalala ay hinati natin sa dalawang kategory ang pagpapalaki ng piglet, ang growing at ang gestating lactating stage. Balikan natin ang table. Ang mga susunod na mga panganganak ay mababawasan na tayo ng ibang mga expenses tulad ng cost of feed sa growing stage dahil malaki na ang alaga, hindi na kailangan ang mga ito. Ang cost of piglet sa pagbili ay wala na rin at mag-reduce na rin sa cost ng other expenses dahil maikli na lang ang panahon na hihintayin sa panganganak kumpara sa una na mahigit isang taon. Ang magiging gastusin na lang natin ay ang gestation lactating stage at portion ng other expenses, assuming walang pagbabago sa mga presyo at bawasan natin ng 50% ang other expenses. Sa gestating stage, lactating stage at other expenses na lang po ang mga gagastusin natin. Kung halimbawa ay manganak uli ng 10 biik ay ito na ang makukuhang kita natin. Ito na po ang posibleng kita, mahigit 19,000 pesos sa mga susunod na mga panganganak sa loob ng 4 na buwan at 2 beses sa isang taon. Again, depende rin po sa iaanak ng inahin dahil may manganak din na mahigit sa 10 at additional income ito, at kung halimbawa ay may 3 inahin tayong inaalagaan ay 60,000 pesos sa 4 na buwan more or less. Sana ay nasundan at naintindihan ang aking presentation para maging gabay kung may kikitain ba talaga tayo o wala. Ito po ay estimated cost lamang pero nasa range na ito ang ating magiging capital at income. Maaari namang madagdagan ang kita at mababawasan ang gastos, depende po ito sa ating magiging mga diskarte sa pag-aalaga ng inahin. May mga pamamaraan din para mas lumaki pa ang ating kita o mabawasan ang gastos sa pagkain sa pamamagitan ng mga alternative feeds. Halimbawa, kailangan lang na pag-aralan at matutunan ang pagbibigay ng mga alternatibong pagkain dahil minsan ay nakikita at nakukuha lang natin ng libre sa ating mga bakuran. Katulad ng nabanggit kanina, ang malaking porsyento ng gastos ay napupunta sa feeds. Posible nating pababain ang gastos at ma-maximize ang ating kita. Kung may panahon po kayo ay may mga videos po ako patungkol sa mga alternatibong pagkain dahil malaking tulong po ito na makatipid. Sana mapanood para makakuha ng mga simpleng kaalaman at mga tips. Ilalagay ko lang po ang ilang mga video links patungkol dito para magkaroon kayo ng mga simpleng ideas.
Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video, sana ay may nakuhang mga simpleng kaalaman sa magiging gastos at kita sa pag-aalaga ng inahing baboy. Maraming salamat at huwag lang pong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at hit the bell button para laging updated sa mga next videos. Hanggang sa muli, happy farming po mga kaibigan!